Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Kakasama po natin ngayong hapon ang postulator ng Diocese of Pasig at Vice President for Christian Formation ng Pasig College. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker para sa topic na Lingkod ng Diyos, Lauriana Caloring Franco. Please welcome Dr. Erickson Javier. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paano nga ba nalalaman ang kabanalan ng isang tao? Sa salita? Sa gawa? Ayon po sa datos ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Office for the Postulation of Saints, meron lamang pong 22 na pinoproseso na mga Pilipino para maging santo o santa. 15 po dito ay nasa Roman phase na or nasa opisina na po ng Dicastery for the Causes of Saints. At yung 7 naman po ay nasa diocesan phase. Isinusuri sa level ng pang-dioceses. At isa na po rito sa 7 ay ang lingkod ng Diyos na si Lauriana Caloring Franco. Si Caloring ay ipinanganak po noong July 4, 1936 sa Hagonoy, Taguig. Ito po'y bahagi ngayon ng Diocese ng Pasig at siya po ay panganay sa 8 na mga tunay niyang kapatid dahil meron po silang isang kapatid na halos kasing edad din po niya, si Narciso Argana. Si Caloring po ay bininyagan sa simbahan ng Santa Ana, ang matandang simbahan sa Taguig, noong pong September 12, 1936. At siya po ay nakumpilan sa parehong simbahan noong May 31, 1938. Si Caloring po ay nag-aral ng kanyang elementarya mula 1942 to 1949 sa Hagonoy Elementary School na ngayon po ay Seriaco P. Tinga Elementary School. Siya po ay nagtapos ng kanyang sekundarya noong 1949 to 1954 sa Taguig Institute. Siya rin po ay nag-aral ng kolehiyo sa kursong Religion Teachers Course noong 1956 to 1958 sa Our Lady of Loreto College. At meron din po na pag-aaral sa kanyang ongoing formation sa St. Louis University, Baguio City ng Special Course for Religion Teachers. Siya rin po ay nagtapos sa Underwood Business Institute ng Secretarial Course. At dahil po dito sa kanyang tinapos na kurso, si Caloring po ay naging volunteer telephone switchboard operator and clerk at the Philippine Air Force noong pong 1963 at the age of 27. Pero bago po siya magtrabaho dito, nais na niyang magturo ng pananampalataya. Pero dahil siya po'y panganay sa mga magkakapatid, kailangan niya pong tulungan ang kanyang mga magulang. At ito po ang hiling ng kanyang ama na siya ay makapagtrabaho. At sinunod niya po ang kanyang ama at halos 6 na taon po siya na nagtrabaho. Pero siguro po yung tawag ng bokasyon na makapagturo bilang katikista ay naroroon. Kaya at the age of 33, siya po ay nag-resign sa kanyang trabaho. At dito po siya ay naging masigasig na katikista at tapat na laikot lingkod ng simbahan. Si Caloring po ay tumanggap ng maraming awards. Siya po ay naging Pro Ecclesia et Pontifice noong pong 1989.
Siya po ay tumanggap din ng apostolic mandate as Missio Canonica noong 1999. Tumanggap din po siya ng Mother Teresa Award noong August 16, 2002 at naging gawad sa Huwarang Lingkod at Forward Taguig Award ng Lungsod ng Pasig. Si Caloring po ay namatay noong October 17, 2011 at the age of 75 years old sa sakit na ovarian cancer stage 4. Paano nga ba nagsimula si Caloring bilang isang katikista at lingkod laiko ng simbahan? Si Caloring, bago nagtrabaho sa Philippine Air Force, ay meron ng masidhing kagustuhan na magturo ng pananampalataya sa mga kabataan. Kasi maliwanag kay Caloring yung kagandahang asal na dapat maiwan sa mga kabataan. Ayaw niya ng may mga kabataan na nagmumura. Ito ang kaniyang binikas kung bakit siya ay naging katikista. Pero kakaibang katikista. Kasi ang alam nating katikista ngayon ay nakatuturo sa loob ng silid-aralan. Pero si Caloring, ang kanyang naging unang classroom, hindi sa paaralan, kung hindi sa kalye, kung hindi sa ilalim ng puno, kung hindi sa loob ng simbahan. Ito ang naging pamamaraan ni Caloring upang ituro ang pananampalataya. Siya ay nagturo ng katisismo sa kalye, sa lahat ng kanyang madaanan ng mga kabataan, at sa mga testimonya na aming mga natanggap tuwing araw ng Biyernes during dismissal time sa mga public schools, no? Ay nandoon siya sa gate, nag-aabang ng mga kabataan at hinihikayat na bumalik doon sa simbahan, pumunta doon sa ilalim ng puno upang kanyang maturuan. Nakatutuwa po, karamihan po ng estudyante niya noon ay buhay pa hanggang ngayon. At sila po ay mga nagbigay ng mga testimonies kung paano magturo si Caloring ng pananampalataya upang hubugin sa kanilang buhay kabanalan. Pero hindi yan ginawang mag-isa ni Caloring. Siya ay humingi ng tulong sa mga kaparian, saka sa mga madre, higit lalo sa San Carlos Seminary, na itinuring na niya na ikalawang tahanan. Ayon nga sa isang testimony ng isang pari na taga San Carlos, kapag nakikita nila si Caloring na naglalakad doon sa fasad papasok sa San Carlos, higit lalo sa araw ng linggo, biglang may sisigaw at ang isinisigaw, "Run for your life." Bakit? Kasi hindi nila matanggihan si Caloring. Dahil si Caloring ay makulit na humimok ng mga pare at mga madre upang siya ay samahan na magturo ng katisismo. Pero alam po ninyo yung kakulitan ni Caloring para maghikayat ng mga pare at madre para magturo ng katisismo ay isang patunay kung paano niya pinahahalagahan ang pagiging pare at ang pagiging madre. Bakit? Kasi may mga gawain ng pari na hindi kaya ng laiko. Halimbawa, alam niyo yung estratehiya ni Caloring pag siya'y nagtuturo ng katisismo sa kalye, sa mga depressed area, sa simbahan at sa ilalim ng puno, sinasabayan niya yan ng pangungumpisal ng mga kabataan na alam niyang hindi niya kayang gawin. Kaya manghihikayat siya ng pari na upang siya'y samahan, upang pagkatapos niyang turuan ng katisismo, sila ay papupuntahin niya sa pari upang tumanggap ng sakramento ng kumpisal. Alam po ninyo, si Caloring ay maraming mayamang kaibigan. Pero kinaibigan niya itong mga may kaya sa buhay, hindi para sa kanyang sarili. Kasi ang estratehiya ni Caloring, kakaibiganin ko sila upang sila ay makatulong
sa mga taong nangangailangan. Dahil sa pagtuturo ni Caloring sa kalye, sa mga kabataan, nakita niya ang mukha ng kahirapan. Kaya nga ang gagawin ni Caloring, sa kaibigan niyang mga may kaya sa buhay, hihingan niya ng tulong, ibibili niya ng pagkain, iaabot niya sa mga dukha, sa mga bahay na kanyang nadadaanan na nangangailangan na ito. At yan ay hindi bago kay Caloring. Kasi noong 1983, merong malaking pagsubok sa kanilang buhay. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng matinding karamdaman. At siya ay dinalaw ng isang sekta o relihiyon na malapit sa kanilang tahanan. Marahil nakita ng sektang ito o ng relihiyon na ito yung potensyal ni Caloring. Bilang misyonera, nakikita siguro nilang naglalakad. At inofera nila si Caloring ng $10,000 1983 upang ipaggamot sa kanyang ina. Pero may kapalit. Ang kapalit ng pera ay ang itatuwa niya ang kanyang pananampalatayang Katoliko at umanib sa kanilang reliyon o sekta. Alam po ninyo ang sagot ni Caloring, kaya kong tanggapin ang pera na inyong ibibigay at kaya kong lokohin ang Diyos, kaya kong sabihin na ako'y hindi na Katoliko, pero hindi ko kayang lokohin ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. Ganon din ang ginawa ni Caloring. Kanina nabanggit ko, tumanggap siya ng Mother Teresa Award noong 2002. At siya ay binigyan ng 500,000. At anong ginawa ni Caloring? Yung kalahati, ayon sa proseso, ay kailangan mapunta sa charitable institution na kanyang pinili. Yung 250 na natira, alam po ninyo ang ginawa ni Caloring? Literal na ipinamigay sa mga dukha na walang natira ni isang sentimo sa kanyang bulsa. Yan ang estilo ni Caloring bilang katikista. Ang magturo ng pananampalataya, pero merong panghihikayat na tumanggap ng sakramento, kaya ganun na lang ang pangungulit niya sa mga pari at mga madre, na siyang representative ng simbahan at sasabayan niya yan ng pagtulong sa mga dukha at mga mahihirap. Alam po ninyo, naalala ko yung kwento ni Monsignor Clem Ignacio dahil si Monsignor Clem po ay naging parish priest ni Caloring sa St. Michael Parish sa Barangay Hagonoy, Taguig. At ang kwento po'y ganito, dahil unang pagkikita nila ni Caloring, tuwing araw ng linggo, hapon, gabi, pupunta si Caloring sa kumbento. At ang sasabihin niya kay Monsignor Clem, Father, pwede ho bang akin na lang yung mga prutas at dilata na inoffer sa misa? At sasabihin naman ni Father Clem pa noon, sige okay lang naman. So pagkatapos doon ng mga ilang linggo, sabi ni Father Clem sa kanyang isip, kawawa naman tong babae na ito. Walang makain sa buhay. Pati offer ng parokya, kinukuha. No, parang hino-hoard. One time, dinala ni Caloring si Father Clem dun sa depressed areas na kung saan doon regular na pumupunta si Caloring para magturo ng pananampalataya sa mga kabataan at magbigay ng mga pagkain sa mga dukha. Nung nakita nung mga tao si Father Clem, sabi nung mga tao, Father, marami pong salamat. Saan? Doon po sa bigay ninyong prutas at sa bigay po ninyong mga dilata. At dito natauhan si Father Clem na ang sabi niya, tingnan nyo, ako'y naging mapanghusga. Kaya pala kinukuha ni Caloring itong mga pagkain na ito para hindi sa kanyang sarili, kung hindi para sa mga taong nangangailangan at mga dukha.
Alam po ninyo, si Caloring ay matalik na kaibigan ng Cardinal Sin, ang dating arsobispo ng Maynila. At alam po ninyo, siya lang po yata ang laiko na pwedeng maglabas-pasok sa loob ng Villa San Miguel noon, na kung saan doon pa nakatira ang arsobispo ng Maynila na si Cardinal Sin. At ayon po sa isang testimony na aming natanggap, si Caloring tuwing araw ng Lunes, yan po ang araw ng kanyang pasyal sa Villa San Miguel. Nandoon man o wala ang kardinal. Alam niyo ho kung bakit? Para humakot ng itlog. Saan ho galing yung itlog? Yung itlog ay galing ho doon sa monasteryo sa may katipunan, sa mga poor clares. Yan po yung iniaalay ng mga humihingi ng kahilingan, ng mga anumang intentions. At ang ginagawa po ng mga madre, dahil napakadami na raw nilang itlog na natatanggap, ibinibigay nila sa Villa San Miguel. At nung nalaman ni Caloring na maraming itlog sa Villa San Miguel, hinihingi niya ito kay Cardinal Sin. At sabi niya, Cardinal, pwede ho bang humingi ng itlog? Kasi ho, ako na ang magluluto at ipamimigay ko dun sa mga bata na aking mga tinuturuan. So makikita nyo rito, yung pagiging katikista ni Caloring na kakaiba sa mga regular na katikista natin. Hindi lamang siya nakapagturo ng pananampalataya, bagkos siya rin ay may pagtulong sa mga dukha. Hindi lamang ang binubusog niya ang kaluluwa, sinasabayan niya rin ng pagtulong at pagbusog sa tiyan na nangangailangan ng pagkain, lalo na doon sa mga mahihirap. At maraming natulungan si Caloring, hindi lamang sa pagtuturo ng pananampalataya, hindi lamang sa pangangailangan ng tiyan upang sila'y makain. Meron ding mga conversion stories na kaming natanggap. Halimbawa po, may isang testimony na pumasok sa amin na siya ay halos umalis na sa pagiging Katoliko. Dahil sa kanyang hindi magandang karanasan sa isang pari. Pero nung nakausap niya si Caloring, ang ginawa ni Caloring, sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang susuko sa iyong pananampalataya. Hayaan mo, sa isang linggo, sasamahan kita. Saan ho tayo pupunta? Basta, may pupuntahan tayo. Alam niyo kung saan siya dinala ni Caloring? Sa Villa San Miguel. At laking gulat niya, may appointment na siya kay Cardinal Sin. At si Cardinal Sin pa ang nagpaliwanag dito sa kanya na huwag siyang aalis sa kanyang pananampalatayang Katoliko at ipagdasal ang mga pari. At laking pasasalamat niya, hindi kay Cardinal Sin, kay Caloring. Dahil dito, hanggang ngayon, siya ay Katoliko pa rin at aktibo na naglilingkod sa simbahan. Alam po ninyo, mas lalo nating makikilala si Caloring sa mga nakalap naming maraming testimonies sa mga kapwa niya katikista, lalo na't higit sa mga pare, sa mga obispo, sa mga madre na siya'y kakilala. At ito po yung mga proposed heroic virtues na amin pong nakalap sa mga testimonies na ito, na siyang magbibigay ng mas malalim na pagkilala tungkol sa ating lingkod ng Diyos na si Caloring. Una, na si Caloring ay humble, mapagkumbaba. Alam mo ninyo, kung kilalang kilala po ninyo si Caloring, pag nakita nyo lamang ang kanyang itsura, ay sasabihin nyo na talagang mapagkumbaba. Alam nyo kung bakit? Walang, ang tawag ho ng mga may edad ay kolerete, no? Walang make-up, walang pabango. At yung damit niya, halos yun at yun din ang lagi niyang suot. Simpleng bestida, na parang duster, merong bag na ang laman, puro rosaryo, at bimpo, or maliit na tuwalya sa kamay na pinupunas niya lagi, no, sa kanyang mukha.
Ganyan kasimple si coloring. Pero hindi lamang sa pampisikal mo makikita ang kababaan ng kalooban ni coloring. Higit lalo, siyempre, yung kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Si coloring ay tahimik, hindi mapagsalita. Pero alam mo na may lalim. Alam mo ninyo, nung nakausap namin si Cardinal Tagle, dahil si Cardinal Tagle po ay merong personal encounter kay coloring. Maganda po yung sinabi niya eh. Sabi po ni Cardinal Tagle, alam niyo si coloring, pagka merong mga catechetical assemblies, laging uupo yan sa likod. Hindi yan sa harap, sa likod. Hindi yan magsasalita, tahimik lang. Nakalagay yung panyo or yung maliit na tuwalya, bimpo sa kanyang bibig at punas ng muka. Pero, sabi ni Cardinal Tagle, pero bakit itong simpleng tao na nasa likod, walang sinasabi, hindi maaaring hindi mo tapunan ng pansin? Kasi merong karisma na hindi nanggagaling sa labas, kung hindi sa kalooban. Alam po ninyo, nung tumanggap si coloring ng Pro Ecclesia et Pontifice, yung pinakamataas na award na ibinibigay sa isang laiko ng simbahang Katolika, noong 1989, yan po ang nakalagay sa kanyang certificate. Ayaw na ayaw niya na ito ay kanyang tanggapin. Pero sa pakiusap ni Cardinal Sin, na ito ay kanyang tanggapin, ito ay kanyang tinanggap noong April 1, 1990. Biruin po ninyo, ilang buwan ang lumipas para lamang ma-impluensyahan or masabi talaga ni Cardinal na coloring tanggapin ninyo. Kaya nga kung babalikan natin yung homily ni Cardinal Sin noong tinanggap niya yung award na iyan, napakaganda. May CP na sinasabi si Cardinal Sin na binabati niya si coloring at pinasasalamatan niya dahil tinanggap niya itong award na ito. Dahil itong award na ito ay utang na loob ng simbahan sa isang babae na tapat na naglingkod sa simbahan at tunay na katikista. Marami pang kwento, pero yan ang unang heroic virtues ni coloring. Ang kanyang kababaan ng kalooban. Pangalawa ay yung kanyang pagiging obedient. No? Alam po ninyo si coloring ay masunurin, higit lalo sa mga pari. Kasi ganun talaga yung pagtingin niya eh. Binibigyan niya ng halaga, no? ang pagiging pari at ang mga madre bilang laiko. At naalala ko yung kwento rin ito ni Monsignor Clem, no? Si coloring ay pumunta ng Arsobispado, dito po yan sa Intramuros sa Maynila. At tumawag si coloring kay Monsignor Clem sa Taguig, sa Hagonoy. At ang sabi ni coloring, Father Clem, nandito po ako sa Intramuros. Pasensya na po, ako po'y tumawag sa inyo. Hihingi po sana ako ng tulong. Wala ho akong pamasahe. Saan ho ba ako pwedeng makahingi dito? Sabi ni Father Clem, biniro lang naman niya. Ang sabi niya wala ka palang pamasahe. Di maglakad ka pauwi. Bay binaba ni coloring yung telepono. At kinabahan si Father Clem, ang sabi niya, teka lang, ba't binaba ni coloring? Baka nga tinotoo. Tinotoo nga ni coloring. 8 oras naglakad si coloring mula Arsobispado hanggang sa Taguig. At nakita na nga nilang naglalakad dahil inutusan ni Father Clem yung mga extraordinary ministers of the Holy Communion ng parokya na siya'y hanapin. So, kwento yan na medyo nakakatawa, pero mayroong pang mas malalalim na kwento tungkol sa pagiging masunurin ni coloring. Kaya nga siya'y naging tapat na lingkod ng Diyos.
Makulit si Caloring, hindi dahil sa simpleng kakulitan, dahil pinahahalagahan niya ang mga pari. May kwento, siguro narinig niyo na rin po ito, na siya'y binato ng ashtray ng pari. Dahil nga sa kanyang kakulitan. At siya'y nagkaroon na ng malay dahil siya'y naging unconscious, dinala sa ospital. At nung siya'y nagkaroon ng malay, kasama niya yung kanyang mga ka-Legion of Mary members, ang una niyang binanggit, wala akong galit doon sa pari. Huwag kayong magagalit doon sa pari. Pagdasal natin ang mga pari. Yun lang ang kanyang binigkas. Kung tutuusin, isa yan sa lagi niyang sinasabi, ang ipagdasal ang mga pari. Hindi siya magsasabi ng masama sa pari, kung hindi ang sasabihin lamang niya, ipagdasal ang mga pari. Isa pang kwento, sa kanyang kakulitan, oras na ng misa para sa First Holy Communion, wala pa si Father, kinatok niya sa kumbento. Siguro nakulitan yung pare. Pagbukas ng pintuan, nakita yung mukha niya. Pero nung nakita yung mukha niya, isinara din ng pari ng malakas yung pintuan. Pero ang kwento ng pari, after wala pang 1 minuto, sabi niya, ba't ko ba pinagsarahan si Caloring? Nung binuksan niya ulit yung pintuan, nakita niya si Caloring nakaluhod sa kanyang pintuan at nagdarasal. See, you can see the obedience of Caloring to our priests, to others, especially to God. Not because of herself, hindi para sa kanyang sarili, para hindi at meron siyang tanggapin, nakapalit. Kasi alam niya, siya bilang laiko, kung paano siya maglingkod sa Diyos at saka sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pari, mga madre at kapwa niya katikista. Pangatlo, na heroic virtues ni Caloring, siya'y charitable. Nabanggit ko kanina yung kanyang pagiging matulungin. Biruin ninyo, 250,000 literal na ipamimigay sa mga dukha. Walang pera na naiwan sa kanyang bulsa. Hanggang kamatayan, mga kwento ng kanyang mga kaibigan na may kaya sa buhay, pupunta sa bahay si Caloring. Kasabihin nila, Caloring, kumain ka, may pagkain dyan. Alam niyong gagawin ni Caloring? Kukunin yung pagkain at ang sasabihin niya, pwede bang ibaong ko na lang ito? Kasi marami akong bibigyan ng mga kabataan at mga nagugutom sa kalye. Hindi niya kakainin yon, ibabalot niya para ipamigay sa mga nangangailangan. At yung pagiging charitable ni Caloring ay hindi lang tungkol sa pera, kung hindi tungkol din sa presensya. Magbibigay siya ng panahon at oras para sa iyo. Kung kailangan mo ng may kausap, nandyan siya. Kung kailangan mo ng may tagapakinig, nandyan siya. That's how charitable Caloring is. Not only about money, not only about material things, but the presence itself matters. Ang sumunod na heroic virtue ay yung pagiging prayerful ni Caloring. Maraming nagsasabi na si Caloring ay effective prayer warrior. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang gagawin ni Caloring, kapag kahiningan mo siya ng panalangin, she will always couple it with fasting. Dalawang kwento. Alam po ninyo, may konting himala itong dalawang kwento. Yung unang kwento ay matagal na ho naming natanggap iyan na testimony sa isang pari. Ano yung unang kwento? Sabado ng gabi, tumawag si Father kay Caloring. Caloring, pagdasal niyo po ho ako ho, kasi ho bukas, araw ng linggo, ay meron ho kaming
Parish Pastoral Council and Construction Committee meeting. Medyo tensyonado po yung meeting dahil construction po Pwede ho bang ipagdasal nyo kami? Sabi ni Caloring, sige po Father, walang problema. Dumating ang Linggo, ang Lunes, ang Martes, ang Miyerkules. Huwebes, tumawag po si Caloring kay Father. At ang sabi ni Caloring, Father, kamusta po yung meeting nung Linggo? Ay, naku Caloring, salamat po, successful, nagkasundo po lahat, kaya tuloy po yung construction. Marami pong salamat sa panalangin. Pasensya na ho kayo, hindi ko na ho'y nabalikan. At ang sabi ni Caloring, ay, salamat sa Diyos. Father, so pwede na ho pala akong kumain. Pangalawang kwento, ito po'y himala. Alam niyo kung bakit? Kaninang umaga, nakatanggap po kami ng testimony sa isang pari. At ang kanyang testimony, hinilingan niya ng panalangin si Caloring. Dahil nung siya'y batang pari, siya'y naatasan ni Cardinal Sin na magbigay ng retreat sa mga pari. Batang pari, magbibigay ng retreat sa mga pari per batch for 1 month. At sa sobrang takot niya, hinilingan niya si Caloring na siya'y ipanalangin. The same story. After 1 month, tumawag si Caloring dito sa pari at ang sabi, Father, kamusta po yung retreat ninyo sa mga pari? Caloring, salamat po. At na-appreciate po nila yung modules na binigay ko sa kanila kahit ako po'y batang pari pa. Ay, salamat sa Diyos, sabi ni Caloring. Pwede na ho akong makakain. And that was validated. Kasi sabi dun sa testimony nitong pari, nung pumunta siya sa Tagaytay, sa isang retreat house, doon tumigil si Caloring. At ang kwento ng mga madre, 1 buwan na puro tubig lamang ang iniinom ni Caloring. At ang sabi ni Caloring, naka-fasting po ako dahil sa isang kahilingan ng kaibigang pari na magbibigay ng retreat. That's how prayerful is Caloring. She will always couple it with sacrifice, with fasting. The next heroic virtue of Caloring is her being simple. Simple. Kapatid yan ng kababaan ng kalooban. Humility. Sabi ko nga kanina yung damit na kanyang isinusuot, yung kanyang pisikal na kaanyuan, makikita mo yung kanyang kasimplihan ng pamumuhay. Walang anumang gayak or walang anumang yaman na pwedeng ipagmalaki, kung hindi yung kanyang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa simbahan. So these are the heroic virtues that we propose coming from different testimonies, narratives, na merong mga personal encounter sa ating lingkod ng Diyos na si Caloring. Pero magandang tignan din natin, what are the significant contributions of Caloring? Base sa kanyang buhay for almost 75 years, no, na nalagi siya rito sa lupa. Alam po ninyo yung significant contributions na mga babanggitin ko ay parang validated din yan and confirmed during nung siya'y nakaburol. Alam po ninyo, namatay siya October 17, 2011. Siya po'y inilibing October 22, 2011. At dun sa halos 6 na araw na burol, and based on testimonies, araw-araw, 8 hanggang 10 misa ang nagaganap sa burol. Ito ay mga pasasalamat ng kanyang mga naging kaibigan, nakilala na mga pare, mga madre, mga nakasalamuha,
At ito ay konfirmasyon na tunay nga na malaki ang contribution ng ating lingkod ng Diyos na si Caloring. What are the significant contributions of Caloring? Una, her commitment and dedication as catechists. Sabi ko nga kanina, siya'y naging katekista hindi sa loob ng paaralan, kung hindi sa kalye. Alam niyo ho ba na never na si Caloring ay naging full-time catechist? Kasi yung mga nakakaalam ngayon ng pagiging katekista, may tinatawag na full-time at may tinatawag na part-time. May tinatawag na professional, may tinatawag na volunteer catechist. At alam po natin yung full-time, yan po yung tumatanggap ng remuneration. Yan po yung tumatanggap ng allowance. But never kay Caloring. Ayaw niya na siya'y may tatanggapin na sweldo, ayaw niya na may tatanggapin na pera. Kaya hindi siya nag-apply for full-time catechist. Habang buhay siyang naging volunteer catechist. That commitment and that dedication at yung kanyang pagtuturo sa kalye, pagtuturo sa ilalim ng puno, pagtuturo sa loob ng simbahan. Alam niyo yung mga testimonies na tanggap namin, lalo na sa kanyang mga former students, alam ni Caloring yung kanyang pedagogy ng pagtuturo. Alam niyo, every Sunday or every Saturday na magtuturo si Caloring, lagi, Our Father, Hail Mary, Glory be. Our Father, Hail Mary, Glory be. And then, papasukan niya ng Apostles' Creed. And then at the end of many sessions of recitation of Creed, Our Father, Hail Mary, and Glory be, saka lang ituturo ni Caloring yung rosary. See the pedagogy? The content first, and then yung proseso ng pagdarasal, na ito pala'y ginagamit sa rosaryo. That commitment, that perseverance, the patience, bagamat makulit si Caloring, pero makikita mo yung kanyang mahabang pasensya sa pagtuturo ng pananampalataya. Another is her unconditional selfless service. Iniwan niya yung kanyang trabaho as switchboard operator sa Philippine Air Force. Magandang trabaho na po yan at that time. Pero yung tawag na magturo, iniwanan niya. Pinagbigyan lang niya yung kanyang ama for 6 years. Pero nandun yung tawag na magturo ng pananampalataya na walang hinahanap na anumang kapalit. Alam po ninyo, yung kanyang unconditional selfless service, nakita yan ni Cardinal Sin sa kanyang paglilingkod. Kaya naman, kung makikita nyo po yung official portrait of Caloring, siya po'y merong hawak-hawak na katawan ni Kristo, yung ostia. Kasi po, siya po ang kauna-unahang babae na binigyan ng karapatan ni Cardinal Sin sa Archdiocese of Manila na magbigay ng komunyon. Di ho ba, usually ang mga extraordinary ministers of the Holy Communion ay mga lalaki. Pero nakita ni Cardinal Sin na yung kanyang pagtuturo ng pananampalataya may kasamang pagdalaw sa mga dukha na nangangailangan ng katawan ni Kristo. Kaya binigyan niya ng karapatan si Caloring, pakainin mo sila ng katawan ni Kristo. Another unconditional contribution is that her lay witness. Si Caloring po ay dalaga, walang asawa. Naalala ko po, ito po'y galing sa kanyang kapatid. Nung tinanong namin kung nagkaroon ba ng boyfriend ang ating lingkod ng Diyos na si Caloring, ang sabi po nung kanyang kapatid, wala. Pero meron silang inirereto. Pero ang sagot ni Caloring, wag niyo akong ireto kahit kanino, dahil ako ay nakatalaga na kay Jesus.
at early age, yan na ang nababanggit ni Caloring na ang kanyang buhay ay nakalaan na para kay Kristo. At siya'y tapat na laiko na tagapaglingkod. Kaya nga pwede nating sabihin na si Caloring din is also a model of synodal journey. Ito po yung agenda ng simbahan ngayon, na ang simbahan na naglalakbay ng sabay-sabay. At si Caloring sa tingin ko ay mukha ng paglalakbay na yan. Dahil wala ngang masamang pari sa kanya eh. Lahat yan pinahahalagahan niya. Kung meron mang pari na nagkamali, pari na nagkaroon ng pagkakasala, ang lagi lang niyang sagot, ipagdasal natin sila. Pagdasal natin siya. Then that's it. Wala nang kwento. Wala nang dagdag at bawas na kwento. No? Siguro, nung panahon ni Caloring, hindi pa uso yung salitang marites, pero may chismis na. No? Hindi iyan bababad sa chismis. At iyan ay pwedeng ikumpirma ng mga nakakakilala kay Caloring na never kang makakarinig sa kanya ng masama laban sa simbahan at laban sa mga pari. Then of course, her contribution of as an effective prayer warrior. As I mentioned a while back, because she will always couple it with sacrifice, with fasting. Pwede rin nating sabihin na yung contribution ni Caloring as the champion of the poor, yung mga dukha na kanyang mga natulungan, sa pagtuturo ng pananampalataya, sasabayan niya yan ng pagdalaw sa mga dukha, pamimigay ng mga pagkain, pagbigay ng katawan ni Kristo. Marahil yung iba ay nagkaroon ng maalwa na pamumuhay dahil natulungan din ni Caloring marahil upang makahanap ng ibang trabaho. Dahil sa mga koneksyon ni Caloring sa mga may kaya sa buhay. Another is that Caloring contribution in the society can be a lover of moral values. Sabi ko nga po kanina, nagsimula yung masidhi na tawag kay Caloring para magturo ng pananampalataya, lalo na sa mga kabataan, dahil ayaw niya ng mga kabataan na nagmumura. Dahil maliwanag kay Caloring ang nagpaparumi sa tao, hindi yung ipinapasok niya sa loob, kung hindi kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. At isa na dyan ang pagmumura. At ang magkaroon ng kagandahang asal ang mga kabataan. Another is her being self-sacrificing person. Handang magbata si Caloring. Handa siyang magsakripisyo. Alam po ninyo, si Caloring hindi mahilig sumakay ng jeep o tricycle. Naglalakad. Kaya nga ang una niyang classroom, kalye. Kasi gusto niya sa kanyang paglalakad, pag nakakita siya ng mga kabataan, automatic, titipunin niya yan. Tuturuan niya yan. Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, tapos. Magbibigay ng rosaryo, ng tinapay, ng pagkain, then lakad, hanap ulit ng mga kabataang nasa kalye, turo. Pero, yung kanyang pagiging self-sacrificing person, no, ay mas lalong lumutang nung siya po'y nagkaroon ng sakit. Siya po'y namatay sa sakit na stage 4 ovarian cancer. Pero sa kabila ng kanyang sakit, siya po'y naging bedridden for how many months, patuloy pa rin yung kanyang pagtuturo ng pananampalataya. Alam po ninyo, hindi na siya naglalakad, hindi na niya kaya Pero alam niyo, ang tuturuan niya yung kanyang mga kasama sa bahay, yung mga taong nagangalaga sa kanya. Naalala ko po yung kwento ni Monsignor Clem, nung dinalaw niya si Caloring, siya po'y bedridden at ang sabi niya, Caloring, kailangan niyo na pong magpa-ospital. Sabi ni Caloring, Monsignor, ayoko po sa ospital. Natatakot po ako sa mga tusok-tusok.
Ayoko po ng maraming ikakabit sa akin. Pero alam ninyo ang sabi ni Monsignor Clem, kaya niya napapayag si Caloring na pumunta sa ospital ay ito. Caloring, samahan niyo po si Jesus sa krus. At nung narinig yan ni Caloring, sabi ni Caloring, ngayon na po, Father, punta na tayo sa ospital. Gustong samahan ni Caloring si Jesus. Hindi lang siguro nung siya'y may sakit, bagkus nung buong buhay niya bilang katikista. Yung iginugol niya ang kanyang buhay bilang katikista, pagtulong sa mga dukha at nangangailangan, sinamahan na niya si Jesus sa krus. Then, not only about her contributions in the society, not only her contributions to the church, but also perhaps yung kanyang contribution to the signs of the times. Ano ba yung panawagan sa panahon ngayon na makikita natin si Caloring? Kanina nabanggit ko na she can be a model for synodality. Pero mas lutang doon sa synodality na yon, yung kanyang role as laity and woman. Yung tunay na tagapaglingkod ng simbahan, siguro po maraming nanonood ngayon ng mga laiko na tagapaglingkod ng simbahan, ng mga parokya. Tingnan po nating modelo si Caloring. Never na naging marites. Laging ang isip, ipagdasal ang simbahan at ang mga pari. At kung paano niya pahalagahan ang buong simbahan, kasama na ang lahat, tayo po, no? Laiko, mga madre, mga pare, obispo, lahat. At ganun din yung kanyang pagiging babae. Alam niya yung role niya as woman in the church. Pero tingnan ninyo, pinagkalooban siya ng Diyos ng pamamaraan na makapagbigay ng katawan ni Kristo sa mga nangangailangan. As of today, meron na po kaming 4 na natanggap na alleged miracles related kay Caloring. Ang una po ay nung 2022, ito po yung nangyari sa United Kingdom, car accident. Pangalawa po nung 2023, isang heart attack patient nakasurvive. Then 2011, breast cancer. And most recent lang po itong natanggap namin, yung pang-4. This was happened last year, 2024, mga November of 2024. At ang kanya pong case ay meron siyang right thigh spindle sarcoma, cancer. At siya po ay almost 80 plus years old. At ang nangyari po sa kanya, nung nakita niyang lumalaki yung bukol sa kanyang kanang hita, nagpa-check up, pa-diagnosed, at ang sabi ng doktor, yung kanyang kaso ay may cancer siya, right thigh spindle sarcoma, at kinakainan ng cancer yung kanyang buto sa kanang hita. At kailangang operahan. At ang sabi ng doktor ay pagka-opera, hindi na siya makakalakad. Pero, eksakto naman, dahil nag-open po kami ng course noong August last year, 2024, napabalita si Caloring. At ang sabi ng anak niya, Tatay, nakita ko po ito sa balita, si Caloring. Pinoproseso po ng Diocese of Pasig para maging santa. Patayo niyo pong tawagin, magdasal kayo. At mula nung nabanggit sa kanya ng kanyang anak, nagsimula siyang magdasal. Pero nung nakausap ko po itong si tatay, magugulat po kayo. Ang dasal niya kay Caloring ay ito. Actually, sa Diyos sabi niya, Lord, gawin niyo pong santa si Caloring. Yun lang. Hindi niya pinagdasal na siya'y gumaling. Ang sabi lang niya, Lord, gawin niyo pong santa si Caloring. After the operation, the day after, laking gulat ng doktor, nakapaglakad si tatay. Then after the operation, when they check
dun sa inopera, cancer gone. Nawala ang cancer. Himala ba ng Diyos sa pamagitan ng panalangin ni Caloring? Diyos na po ang bahala. But that was the last. At marami pa sa tingin ko, no, na kung tatawagin po natin ang panalangin ni Caloring, makatanggap tayo ng himala sa Diyos. Kanina po, paano nga ba nalalaman ang kabanalan ng isang tao? Sa salita, sa gawa, yan po ang aking tanong. Pero alam po ninyo, ang kabanalan ay hindi kompetisyon. Marami po tayong pinuproseso, nabanggit ko po kanina. Andyan po si Nina Ruiz, nandyan po si Darwin Ramos, nandyan po yung mga Venerable Kamomot, Venerable Obiar, po, the Talangpas Sisters. Pero hindi po kompetisyon kung hindi bokasyon. Kasi yan po ang tawag sa atin at hamon sa ating lahat. Kaya ho tayo may pinoprosesong maging banal dahil gusto ho nating makakita ng modelo para tayo din ay maging banal tulad nila. So muli po, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Dr. Erickson Javier, sa napaka-siksik na impormasyon tungkol po kay Caloring. At meron po tayong mga natanggap na tanong. Ang una pong tanong ay, kapag po kaya siya ay naging santo, magiging patron po kaya siya ng ano o nino? Sa tingin ko, dahil siya naging katikista sa kanyang buong buhay, pwede siyang maging patron ng mga katikista, modelo ng mga katikista. Bagamat si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod ay nabuhay din bilang katikista, pero parang mas nakita natin sa buhay ni Caloring sa ngayon kung ano ang tunay na pagiging katikista, yung tagapagturo ng pananampalataya. Maraming salamat po. Isa pa pong tanong na natanggap natin. Habang kayo raw po ay nagkakalap ng mga impormasyon tungkol kay Caloring, meron din po ba kayong personal na karanasan ng himala na natanggap mula sa kanya para sa pag-iipon ng impormasyon sa kanya, o yung personal po ninyong karanasan? Oo. Siguro bago yung himala, dito rin ako nagkasakit, Dito rin ako nagkaroon ng mga kung ano-anong lumabas na hindi ko na naiintindihan, sa aking sarili, But anyway, himala meron, at ang mga himala, yung magugulat na lang ako na meron kaming hinahanap ng mga dokumento, meron kaming mga gustong mga pagduktong-duktungin na mga butas sa mga kwento ni Caloring, bigla na lang lalabas. Tulad nung nabanggit ko kanina, na bigla na lang, kaninang umaga lang yan, lumabas sa aming GC na may information na may isang pari na nag-share ng kanyang karanasan, sa kanyang FB page tungkol sa kanyang personal encounter with Caloring about her being prayer warrior. Meron naman pong nagpadala ng comment. Ang sabi po niya, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo. Ang hindi ko po malilimutan sa inyong ibinahagi tungkol kay Caloring ay samahan si Jesus sa krus nung panahon na siya ay naghihirap na. Siguro po, Doc, isa pong panghuling katanungan na lang na sa ating mga natanggap. Nung mga pagkakataon po kaya na siya ay tumutulong sa mga dukha, may suporta daw po kaya ito ng kanyang pamilya? Si Caloring, based dun sa mga kwento ng kanyang mga kapatid, ay uuwi lang sa bahay, gabi na. Aalis sa bahay, 4:00 ng umaga. Kaya ang kanyang tahanan, kalye, lansangan, At sa tingin ko, yung bang pagpayag nila na mawala si Caloring ng maaga 4:00, uuwi ng 10:00 ng gabi, sa tingin ko yan ay more than a support of the family of telling her
go on. Continue the mission. Maraming salamat po at tayo po ay nasa pagtatapos na ng ating programa kaya anyayahan po natin ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules at ganun din po hihingan po namin kayo ng pangwakas na panalangin. At hayaan po ninyo na ang ating pong dasalin ngayon ay ang official prayer for the beatification of the servant of God, Lauriana Caloring Franco, lay faithful and catechist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, we praise, adore, and thank you for sending us witnesses to be our inspirations and examples of Christian life. We thank you for Lauriana Franco, your faithful catechist and servant of the Church. She is an inspiration and an example for us how to love you and our neighbor through simplicity and humility, and loving service to the poorest of the poor of our society. Through her prayers and example, grant us the grace we now pray to you. Please mention your intention in silence. If it be your will, may she be counted among the blessed in your church, so that the Filipinos and all Christians may see and experience your loving mercy through her prayer, life, works, and holiness. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang buhay mo'y paglimot sa sarili, panata mo'y si Kristo ang sundin. Kaluring kami nananalangin, na kami sa'yo ay matulad rin. Bawat araw at yugto ng iyong buhay, sa Diyos lamang humanap ng gabay. Kaluring upang ang matamlay sumigla at magbagong buhay. Kaluring katikista ni Kristo, ipinamalita pag-ibig niyang di magbabago. Ipanalangin mo kaming matulad sa iyo, sa kababaan ng iyong abang puso. Nagwika kang salapili kayamanan, ngunit ang langit na ating hantungan. Kaluring kami iyong turuan, na mahalin si Jesus kailanman.
Eukaristiya ang iyong tangan-tangan sa may sakit ng ating lipunan. Kaluring, samahan kami tulungan, nagamutin ang ating bayang sugatan. Kaluring, katikista ni Kristo, ipinamalita pag-ibig niyang di magbabago. Ipanalangin mo kaming matulad sa iyo, sa kababaan ng iyong abang puso. Kaluring, katikista ni Kristo, ipinamalita pag-ibig niyang di magbabago. Ipanalangin mo kaming matulad sa iyo, sa kababaan, pananalig, pag-asa at pagmamahal ng iyong abang puso.